Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito. Isang malaking bihaya ang makapagkita-kita at makapagbahaginan ng salita ng Diyos. Kay ganda nito, lalo na sa gitna ng ganitang kalungkutan. Sa tibuok kalibutan gayod gaya nita. Pinatakot ng si COVID-19 ang maraming bansa at maraming tao. Ama, dalangin namin ang salitang ito ay magtagumpay, ang salitang ito ay manaig, at ang iyong proteksyon ay mapasailalim sa iyong bayan. Amahan, giampo namo ang kanasuran, katawhan, ug ang mga apektadong simbahan. Iampo namo ang imong kaluwasan alang kanila. Dalangin namin ang iyong paglaya at kalayaan mula sa COVID-19 at mula sa kadiliman. At idinadalangin namin na ang mga simbahan at bayan ng Diyos hindi panghinian ang loob sa espiritual dahil dito. Amahan, nagtuo kami nga kini ka pagsulay. Tabangi kami nga mulampas ni ini sama sa bulawan nga giputli sa kalayo. Mao nga nagtuo mi amahan human sa tanang pagsulay, musidlak pa ang imong mga simbahan. Ang imong pulong mopadanag sa kalibutan, mas hayag og gamhanan kaysa kaniadto. Dalangin namin na ang iyong kaluwalhatian ay hindi maglaho, kundi mas lalo pang sisikat. Maraming salamat po sa iyong biyaya at kaluwalhatan. Ama, nangamuyo kami, tudlui kami sa imong Espiritu Santo nining duha ka adlaw. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang templo ni Ezekiel o ang aklat ni Ezekiel ay isa sa mga aklat na kahit ang mga eskolar at pastor ay sinusubkang iwasan hanggat maari. Malamang ay hindi mo pagaanong naririnig ang tungkol sa mga pag-aaral tungkol sa Ezekiel. Malamang na mas marami pang pag-aaral tungkol sa mga pahayag kaysa kay Ezekiel. Bakit? Kay kakomplikado man good. Daghan kaayong material o mga detalye. Pinag-usapan natin ang mga taon at henerasyon, di ba? Isang pampagana lang iyon kumpara rito. Ito ay mga sukat, sentimetro at metro at kilometro, kubit at iba't ibang istruktura. Sinuma na sa arkitektura, maarang mas naintindihan ninyo ito kaysa sa iba dahil ito ay tungkol sa arkitektura at simbolismo, puno ng mga simbolo at kahalagahan. Kaya ang kombinasyon ng mga numerong ito, ng mga anyo, istruktura at simbolo, mawawalan ka ng gana dahil dito. Kaya mas mabuting laktawan na lang. Kaya hindi ko maipapangako sa inyo na ang 2 araw na ito ay magiging kapana-panabik. So awa talaga. Pero isipin nato ito sa ganitong paraan. Magkakaroon kang pagkakataong suriin ang lahat ng mga sukat na ito na malamang na hindi mo ito magawa ng mag-isa. At isa pang bagay na sa tingin ko ang dahilan kung bakit ito mahalaga para sa amon ay dahil sa inyo. Sapagkat ito ay isang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Ezekiel, ang propeta Ezekiel, noong siya ay dinala na sa pagkabihag sa Babylonia. Ang mga tao ay nalulumbay noon. Nawawalan na ng pag-asa ang mga tao. Nagtataka sila hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magkukulong ng ganito? Hindi ba't halos kapareho iyan ng mga sinasabi natin nitong mga nakaraang araw? Gaano katagal? Makukulong ba tayo ng ganito, di ba? Bagamat hindi pisikal na pagkabihag dahil sa virus na ito, limitado tayo sa maraming bagay. Kahit ang mga simbahan ay hindi maaring magpulong ng offline. Kaya naman, habang nananalangin tayo na matapos na ang pagdurusang ito, naniniwala ako na maihahayag ang Diyos sa atin. Umasa at nananalangin ako na may ipapakita sa atin ng Diyos. At ang isang bagay na iyon ay walang iba kundi ang pag-asa. Ihahayag ng Diyos ang pag-asa para sa atin at ipinapangako ng Diyos sa mga Israelita, may inihanda akong mas dakila pa pagkatapos ng pagkabihag na ito, bastad magsisisi ka, bastad lalapit ka sa akin. Kaya't bukod sa lahat ng mga sukat at lahat ng ating pag-aaralan at mula sa mga sukat na iyon at mula sa lahat ng mga detalye, dapat tayong makatanggap ng isang bagay, dapat tayong makaunawa ng isang bagay, ngulit kahit na bukod doon, ang pangunahing punto para kay Ezekiel, ang buong aklat ni Ezekiel, ay bigyan tayo ng pag-asa. Alang sa moabot tayo nga Ginoo,
Hatagimig paglaom sa adlaw nga mahuman na kiming kalisod. Napakarami sa 48 kabanata ng Ezekiel sa palagay ko. Totoo ba iyon? Tama ba yan? Ang 48 kabanata ng Ezekiel, kabanata 40 hanggang 48 ay tungkol sa templo ni Ezekiel. Ang templo ni Ezekiel, ang kaluwalhatian ng Diyos ay umalis sa templo ng Israel at kalaunan ay sa akon. Dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ay umalis sa templo ng Israel, ng Jerusalem, ang templo ay nawasak. At ngayon, natagpuan ng mga Israelita ang kanilang sarili sa Babylonia na walang templong babalikan o walang tahanan na babalikan. At doon ipinapakita ng Diyos kay Ezekiel ang templong ito mula sa langit na sinasabi, ito ang inihanda ko para sa iya. Kaya magkaroon ng pag-asa. Hindi ito ang katapusan. At isang mensaheng natanggap ko mula rito ay, kahit para sa atin na nasa sitwasyong ito ngayon, maraming tao ang maaaring magkaiba ang interpretasyon nito. Ngunit naniniwala ako, tunay na naniniwala, na ang pinakamahusay na paraan para sa paggaling at pagpapanumbalik ay para sa ating mga mananampalataya, mga Kristiyano na magsisi. At para mauna tayo sa ibang tao at talagang lumuhod at tunay na lumapit sa Diyos. At naniniwala ako na may mas dakila pang inihanda ang Diyos para sa atin. Kaya ang templo ni Jehovah Shammah Ezekiel ay ang ikalabin-isaang aklat na isulat ni Reverend Abraham Part sa seryeng History of Redemption. At siyempre, wala pa ito sa Ingles. At sa makatuwid, ang ilan sa mga larawang ito ay may kaunting Koreano dahil kinopya ko ito ng direkta mula sa libro, ang kalahatang ideya. Para sa unang dalawang aralin, magkakaroon ka ng ilang blanko sa iyang mga tala. Pasensya na gayud kamo sa dako kaayo nga gidak-on sa font. Pero bata pa naman kayong lahat, kaya dapat ay mababasa nyo ito ng maayos, di ba? Ang templo ni Ezekiel ay parang isang plano kay Bagong Jerusalem sa hinaharap sa aklat ng pahayag. Sa halit na isang templong itatayo sa totoong kasaysayan, imposible para sa tao na magtayo ng isang templong pinagmumulan ng tubig na buhay. Na siya'y bumubuhay sa lahat na bagay. Parang mas katang-isip lang ito at mas parang langit. Kaya naman ang ilan sa mga aspeto ng templo ni Ezekiel ay halos imposibleng gayahin ng sangtatauhan. Kaya sa Ezekiel 47 versikulo 9, mangyayari na ang bawat nilalang na may buhay na gumagala saan man patungo ang ilog ay mabubuhay at magkakaroon ng napakaraming isda sapagkat ang mga tubig na ito ay pupunta roon at ang iba ay magiging sariwa. Kaya mabuhi ang tanan sa aga sa suba. Busa giingon nga bisan ang patay nga dagat mabuhi ug mahimong presko. Kapitulo 47, versikulo 12. Sa daplin sa suba, sa matag kilid niini, mutubo ang tanang klase sa mamungang kahoy. Dili malaya ang ilang mga dahon, ug ang ilang bunga dili mapakyas. Mamunga kini matag bulan kay ang tubig nagdagayday gikan sa santuaryo. Ang mga bunga ni ini mahimong pagkaon ug ang mga dahon ni ini panggamot. Susama kini sa pahayag kawahan ug duha, diin may suba sa kinabuhi nga nagdagayday gikan sa trono sa Dios. At sa magkabilang panig ay may mga puno ng buhay. Hindi lang iisang puno ng buhay, mga puno ng buhay na mumungga buwan-buwan. Iyan ang Revelasyon 22. Ilang taon ang pagkakatapon ng ibigay ang pangitain tungkol sa bagong templo? Ito ay ikaduha, 5 katuig sa pagkabihag, Ezekiel 4 wala, usa. Sa pagsugod sa tuig, sa ikausa wala nga adlaw sa bulan, ikausa 4 katuig human mapukan ang syudad. Niadtong adlaw ang kamot sa Ginoo diha kanako ug gidala ko niya didto. Si Ezekiel ay nagmula sa lahi ng mga saserdote, kaya naman ipinapalagay na siya ay isang saserdote. At kadalasan, sinisimula ng mga pari ang kanilang ministeryo sa edad na 30 at dapat sana'y maging pari siya. Ngunit ang templo ay wawasakin. At si Ezekiel ay pisikal nang dinala sa Babylonia. Kaya hindi niya kayang gampanan ang mga tungkulin ng pari at tinawag siya ng Diyos upang maging isang propeta. Kaya dapat sana'y pari siya
pero nagiging propeta siya. Ito ay noong 573 BC, ika-25 taon mula noong ikalawang pagkakatapon sa Babylonia. At kaya ang unang pagkabihag, alam mo na may tatlong pagkabihag, tama ba? Tatlong beses dinala ang mga taga-Babylonia ang mga Israelita sa kanilang bansa, ang Babylonia. Ang unang pagkabihag ay noong 605 BC, noong panahon ni Haring Jehoiakim. Ikaduhang pagkabihag, 597 BC, at ito ang panahon kung kailan dinala si Ezekiel noong panahon ni Haring Jehoiachin o Jehoiakin. Ikatulong pagkabihag, 586 BC, noong panahon ng huling hari ng Juda, si Zedekias. Paano matandaan kung aling mga hari? Una, ang pagkabihag ay sa ilalim ng isang haring Koreano, si Jehoiakim. Pangalawa, ang pagkabihag ay sa ilalim ng isang haring Chino, si Jehoiachin. At pangatlo, dahil ito ang huli, ay si Sedekias. Gaya mo maalala, Jehoiakim, Jehoiakim. Alin ang mas masama? Si Jehoiakim, ang Koreano o ang Chino? Hindi ko alam. Ang Koreano, oo. Ika, ilang taon na pagkatapos? Ikalabing-4 na taon matapos kubkubin ang lungsod. Ito ang ikalabing-4 matapos kubkubin ang lungsod. Ito ay 573. Kaya si Ezekiel ay dinala noong 597 BC. Tama ba? At dahil ikalabing-4 na taon na mula nang ang lungsod ay 25 taon na ang lumipas, di ba? Ika-25 taon. Sa kalkulasyon ng mga Hudyo, binibilang mo, isinasama mo ang taong iyon. Tinatawag mo itong inklusibong pamamaraan o inklusibong pagtutuos ng kalkulasyon. Kaya hindi ko alam ang tungkol sa kulturang Chino, pero para sa mga Koreano, kapag sila ay ipinanganak, sila ay isang taong gulang. Pareho? Oo, bitaw. Pero para sa mga Amerikano, kapag sila ay ipinanganak, sila ay 0 taong gulang, di ba? Kaya ganoon sila nagkalkula. Kasama rito ang taon na narito. Kaya mula ngayon, ano na ngayon? 2020 naman yun bitaw. Okay? Ang 2029 ang magiging ika-10 taon, hindi ba? Iisipin natin, ayon sa kanluraning paraan ng pag-iisip, 9 na taon lang iyon, hindi ba? Ang 2029, binawasan ng 2020 ay siyam, ngunit iyan ang ika-10 taon. Kaya ganyan ka magbilang dito. Ito ay noong 573, ika-14th na taon pagkatapos ng ikatulong pagkatapos sa Babylonia nang kinubkob ang lungsod ng Jerusalem. Ika-33 taon na mula noong unang pagkatapon noong 605 bago kay Kristo, na siyang pinakamalungkot na panahon kung kailan naglaho ang pangarap na makabalik. Isipin mo, ang unang pagkabihag ay 33 taon na ang nakalipas. Kaya kung ikaw ay 20 taon gulang noong ikaw ay dinala sa Babylon sa unang pagkabihag, ilang taon ka na ngayon? 53, tama ba? At nawawalan ka na ng pag-asa. Halos buong buhay ko o halos 33 taon ang lumipas. Ika-10 araw noon ng unang buwan. Ano ang kahalagahan ng ika-10 araw ng unang buwan? Bakit binigyang diin ng Diyos ang petsang ito? Una, ang Paskwa ay inihanda noong ika-10 araw ng buwan ng Abib na siyang unang buwan. Kaya kailangan natong isipin kung ano ang inaasahan ng mga Israelita. Ano ang kahulugan ng petsang ito para sa mga Israelita noong ipinapahayag ni Ezekiel ang mensahe at sinasabi niya ang paghayag na ito ay dumating noong ika-10 ng unang buwan. Ikanapulo sa unang bulan, naghunahuna sila. Kada tuig, mukuha mignating karnero og magbantay sulod sa 4 ka adlaw. Pangitaon nato ang sayop aron mangandam sa Paskwa. Eksodo Kabanata 12, talata 2 hanggang 3. Ang buwang ito ang magiging simula ng mga buwan para sa inyo. Kini ang mahimong unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ingna ang tibuok Israel nga sa ikanapulo nining bulan na
mokuha ang matag hug natin karnero alang sa iyang pamilya. Kaya nagbigay ito ng pag-asa sa mga Israelita. Ang ikasampo ng unang buwan ay ang simula ng paglalakbay ng Eksodo. Kaya ipinapaalala nito sa kanila na sila ay pinalaya mula sa Ehipto. Kini ang adlaw nga magpahinumdom kanila. Naghatag kini og paglaom sa mga Israelita nga ang mga bihag sa Babilonya pagawason sama sa pagpagawas sa ilang mga ninuno gikan sa Ehipto kaniadto. Maoy kini ang adlaw sa pagsulod ni Josue sa Kanaan. Ang pagsulod sa mga Israelita ni adtong ikanapulo sa unang bulan, sumala sa Josue 4 na pulog siyam. Ang ikanapulo sa unang bulan adlaw sa dakong paglaom. Misaka ang katawhan gikan sa Jordan ni adtong ikanapulo sa unang bulan ug nagkampo sa Gilgal, sa sidlakang bahin sa Jericho. Unsay buot ipasabot sa Gilgal? Ang ibig sabihin ng Gilgal ay naalis na ang imong kadustaan. Ibig sabihin ay nabayaran na ang imong mga kasalanan sa madaling salita. At ang Gilgal ang ikaapat na po dalawa kampo ng paglalakbay sa ilang. Hanggang sa ikaapat na put isa na kampo, sila ay nasa ilan sa labas ng Kanaan. Ang Gilgal ay nasa loob ng Kanaan, kaya naroon sila. Kaya ito ay isang araw ng pagdiriwang. Ito ay isang araw upang gunitain na ang mga Israelita, ang kanilang mga ninuno, ay sa wakas ay nakapasok na sa lupang pangako. Kaya't mayroon itong kahulugan ng pagpapalaya mula sa Ehipto sa darating na araw kung kailan sila babalik sa Kanaan, bagamat sila ay mga bihag sa Babylonia noong kasalukuyang panahon. Gidala si Propeta Ezekiel sa Babylonia sa ikaduhang pagkabihag, sa ikanapulong adlaw sa unang buwan. At ang CF ay naghahambing o sumangguni sa History of Redemption Series, aklat bilang 5, ang ikalimang aklat. Tinatalakay ito ng autor at sinipini niya ang mga salita ni Edward Thiel. Siya ay isang kilalang iskolar, marahil ang tanging iba maliban kay Reverend Abraham Park. Talagang isinama iyon sa detalyadong kalkulasyon ng lahat sa mga taong ito. At maaroon ding ilang magkakaibang pananaw, ngulit ipinaliwanag din niya ang sabihin sa 2 Kronika 36, versikulo 10, sa pagpasok ng taon, si Haring Nebukadnezar ay nagsugo at dinala siya sa Babylonia kasama ang mga mahalaga nga kagamitan ng bahay ng Panginoon at ginawa niyang hari sa Juda at Jerusalem ang kanyang mga kamag-anak na si Zedekias. Ang interpretasyon niya ay ang pagpasok ng taon na ito ay ang ikasampung araw ng Misan o Abib. Nisan o Abib ang parehong buwan na siyang unang buwan. Noong araw na si Propeta Ezekiel ay dinalang bihag sa Babylonia, ibinigay ng Diyos ang pangitain ng templo ni Ezekiel bilang pag-asa sa araw na sila ay babalik. Ganito ang sabi ng araw ding iyon nang ang propeta ay dinalang bihag. Kaya pareho lang ang araw pero magkaiba ang tao, di ba? Sa araw ding iyon ay Hayom Haze sa Hebreyo na tumutukoy sa di malilimutang araw nang si Propeta Ezekiel ay dinalang bihag sa Babylonia. Mianang adlawa, kahibulungan sa ikakawahag 5 katuig ni anang adlawa. Maunga ni anang adlawa ang iyang gipasabot mao ang adlaw sa akong paggawas o pagdala kanako dinhi human sa kawahag 5 katuig. Ni anang adlawa gipakita sa Dios kanako kining templo ni Ezekiel. Alin ang ikasampu nga unang buwan? Nung ika-25 taon ng aming pagkatapon, sa simula ng taon noong ikasampu ng buwan. Kaya sa simula ng taon na siyang unang buwan noong ikasampu ng buwan noong ika-14 na taon. Pagkatapos masakop ang lungsod, sa araw ding iyon, pagkatapos masakop ang lungsod, tama ba? Ng araw ding iyon nang masakop ang lungsod, ang kamay ng Panginoon ay sumakin at dinala niya ako roon. Saan ba naroon? Dinala niya siya sa templo ni Ezekiel at ipinakita sa kanya ang pangitain. Asa nadawat ang panananawon sa bagong templo? Asa man? Ezekiel Kapitulo 40, versikulo 2. Dahil maraming material na dapat tatalakayin. Pero medyo dahan-dahanin ko ang takbo. Siguro kailangan natong isakripisyo ang isang lektura bukas.
Atong tan-awon kung giyon sa kini pagkahitabo. Oo, tinuod yun. Siya kaniadto nahimutang sa daplin sa ilog Kabar sa Babylonia. Oo. Oo, bitaw, tinuod na. Kaya ang unang pag-atake at ang unang deportasyon ay noong 605 BC. At pagkatapos, ang pangalawang deportasyon ay 597 BC, tama ba? Ilang taon na kaya ang lumipas? 8 taon nang lumitas. Kaya at noong ikalawang deportasyon na ito, dinala si Ezekiel. Hindi pa rin nawasak ang templo ng Jerusalem, di ba? Kaya ipinapakita ng Diyos bago winasak ang templo, ipinapakita ng Diyos ang mga pangitaing ito kay Ezekiel. At sa kalagitnaan ng aklat ni Ezekiel, lumapit ang lalaking ito at sinabing, "Tapos na, ang templo ay nawasak na ngayon." Kaya makikita mo ang timeline doon. Kaya si Ezekiel ay nakaupo sa Babylonia, patuloy na nagpopropesiya at nagsasabi sa mga tao na mangsisi bago mawasak ang templo. Pero ang problema, ayaw makinig ng mga tao. Kaya narinig niya ang balita na ang templo ay nawasak na ngayon. Kaya sinasabi niya sa mga tao sa Babylonia, sa mga taong nasa Babylonia na, kay mensahe man kini sa paglaom, bisan sa ulahi, alang sa mga muabot. Apan niya atong panahona, kadadhanan naa na sa Babylonia. Apan ni agtong higayona, iyang gisulat kini, aron mahimo usab nga mabasa sa mga tao sa umaabot. Walang problema. Kaya muli, ika-25 taon iyon ng pagkatapon, tama ba? Ika-25 taon mula 597 B. Ang 597 bawas 573 ay 24. Natatandaan mo ba ang inklusibong pagbibilang? Kaya ika-25 taon na, ika-14 na taon matapos kubkubin ng lungsod. Kaya kinuha si Ezekiel, 25 taon na ang nakalipas. Ngunit makalipas ang siyang na taon, matapos siyang dalhin sa Babylonia, kinubkob ang lungsod. Ibig sabihin ay winasak ang templo. Ug tungod niya na, nining adlawa mismo sa tuig nga 573 BC, sa ikawpulo nga adlaw sa unang bulan sa tuig, iyang nadawat ang mahinungdanong tagpadayag nga kini. Nasaan ang pangitain ng bagong templo? Kapaapan, versikulo 2. Sa pananawon sa Dios, gidala ko niya sa Israel o gibutang sa kahabog nga bukid. At dito, dapit sa habagatan, adunay kadako nga struktura nga murag ka siyudad. Hain ba kining taas kaayo nga bukid? Murag parehas raman. Sa Singapore, kapag may nakatanggap ng pangitain at sinabi ng Diyos, sa mataas na bundok na ito, magtatatag siya ng isang makalangit na templo sa Singapore. Maniwala ka ba diyan? Apan makapangutana ka, asa na ang taas nga bukid? Wala tay taas nga bukid, di ba? Ingon ana sab sa Israel. Naa sila'y bukid sa Siyon, pero dili kini taas nga bukid. Mura lang og bungtod, di ba? Ngunit ito ay spiritual, ang bundok kung saan bumaba ang Diyos, ang bundok ng presensya ng Diyos.
Tinutukoy ng Biblia ang bundok Siyon bilang ang pinakamataas na bundok. Bagamat hindi pisikal na pinakamataas na bundok ang Siyon, ito ang pinakamataas dahil bumaba ang Diyos sa bundok na ito. Dalangin ko na ang inyong tahanan, ang inyong simbahan ay maging pinakamataas na bundok kapag bumaba ang Diyos dito. Isayas 33, versikulo 5. Ang Panginoon ay dakila sapagkat siya'y nananahan sa kaitaasan. Pinuno niya ang Siyon ng katarungan at katuwiran. Jeremias 31, versikulo 12, sila'y darating at hihiyaw sa kagalakan sa kaitaasan ng Siyon. Kaya dahil ang Diyos ay nananahan sa kataasan, kapag siya ay bumaba, siya ay nagiging katanian. Siya ay nagiging isang paglalarawan, ang pinakamataas, di ba? Hindi dahil ito ang pinakamataas sa pisikal na aspeto. Mapasalamaton ug mapasigarbuhon ang among simbahan sa Dios nga Zion ang ngalan sa among simbahan. Ito rin ang pinakabanal na lugar. Ezekiel 43, versikulo 12. Ito ang batas ng bahay. Ang buong lugar nito sa tuktok ng bundok, sa buong paligid ay magiging kabanal-banalan. Banal. Narito, ito ang kautusan ng bahay. Kaya Diyos, ang dahilan kung bakit namin ito pinag-aralan ay dahil nais din naming bubagsak sa amon ang banal na lungsod na ito. At iyan ang bagong Jerusalem, hindi ba? Ang templo ni Ezekiel ay ang version ng lumang tipan. Parang blueprint ng bagong Jerusalem ha. Pareho silang templong makalangit na bumababa mula sa langit. Na yun, saan ito mapupunta? Ang lokasyon ay nasa isang lugar dito sa mundo. Kahit na isa itong templong makalangit, hindi ba? At gusto naming pumunta sa templong iyon. Saan mo naman hanapin yan? Saan mo naman hanapin yan? Kapag sinabi ng Panginoon, darating na ako ngayon, bibili ba kayong lahat ng tiket papuntang Jerusalem at hihintayan siya roon? Ito, sa aking palagay, ay may espiritual na kahalagahan. At ang Panginoon, kailangan muna niya tayong ibigay sa espiritual na pagpapalang iyon upang sa huli, kapag siya ay talagang bumaba, pisikal din, ay madala tayo sa templong iyon. Ngunit kailangan nating matanggap ang espiritual na pagpapalang iyon at upang tayo ay maging banal na lupang iyon. Kinahanglan ka mahimong bukid ana. Kinahanglan bukid ana ang imong simbahan. Nagtuo ko sa Tongning Bible School. Kabalo ka unsay pasabot sa Tongning? Ang mga kutay sa kabukiran dapit sa sidlakan, di ba? Ang mga bukid sa sidlakan, di ba? Halos Zion ang gianggaan nila niini, di ba? Ang maong mga bukid sa sidlakang bahin. Dalangin ko na sa espiritual na aspeto, tayo ang maging kabanal-banalang bundok kung saan nagpasya ang Diyos na babaan. Kini ang balaod sa balay. Ang bukid sa Siyon dili lang labing taas kundi labing balaan usab kay ang Dios balaan man uyamot. Ang bukid diin mikunsad ang Dios mao ang labing balaan. Salmo 2:1. Apan kanako gipahimutang ko ang akong hari sa Siyon balaang bukid. At sa Isayas tinutukoy ng Dios ang Siyon at Jerusalem. Bilang isang lalaking ikakasal, ang asawang lalaki ang nakikipag-usap sa babaeng ikakasal, kaya tinutukoy nito ang simbahan. Ezekiel, Kabanata Kaukban, versikulo 4. Sa balaang bukid, sa taas nga bukid sa Israel. Didto ang tibuok balay sa Israel, matod sa Ginoong Dios. Lahat sila ay maglilingkod sa akin sa lupain. Dito na ko dawaton kini, ug dito na ko pangayoon inyong mga halad ug labing maayong mga gasa uban sa inyong balaang mga butang. Pinadayag kawahan ug unyo, versikulo 10, gidala ko sa espiritu sa dako ug taas nga bukid ug gipakita kanako ang balaang siyudad, ang Jerusalem nga nanao gikan sa Dios sa langit. Mao kini ang connection sa pinadayag. Dito rin naroon ang salita ng Dios. Ipinahayag ang Siyon o ang bundok na ito ay kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos. Kaya, upang matanggap naton ang banal na lungsod na iyon mula sa langit,
Kailangan natong dumating ang Diyos ug pagpalain tayo at maging ang banal na bundok at maging ang pinakamataas na bundok. At higit sa lahat, kailangan nating maging bundok kung saan ipinapahayag ang salita. Isaias, Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 3. Mangyayari na iyan sa mga huling adlaw. Ang bukid sa balay sa Ginoo, itukod ibabaw sa mga bukid, ug ituboy kini ibabaw sa mga bungtod, ug ang tanang nasod mudugog miini. Daghang katawhan ang muingon, ari kamo, tana sa bukid sa Ginoo, sa balay sa Dios ni Jacob, aron tudlaon ta sa iyang mga dalan, ug maglakaw kita sa iyang mga agyanan. Sapagkat ang kautusan ay lalabas mula sa Siyon at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Kaya't sa Sayon at Jerusalem manggagaling ang salita ng Panginoon. Naasaan iyon? Naniniwala ako bilang mga leader o pastor o miyembro ng simbahan, isa sa mga pangunahing bagay na kailangan mong ipagdasal para sa iyong simbahan ay ang paglabas ng salita ng Diyos mula sa iyong simbahan. Ang pulong sa Dios, kun kamo mga ministro, iyampo nga ang pulong sa Dios magikan kanato aron mahimo kitang balaan og espirituhanong bukid diin ana ang pulong sa Dios. Og iyampo nako nga kining tongning Bible School og inyong mga simbahan mahimong bukid diin gimantala ang pulong sa Dios niniing katapusan nga panahon. Kung babalikan natin ang sitwasyong ito na ating dinaranas, binanggit ito ni Jesus sa Lucas, Kabanata 17 o Mateo 24. Magkakaroon ng mga digmaan, lindol, magbabanggaan ang mga bansa, laban sa mga bansa, at magkakaroon ng salot, mga salot, tama ba? Ang salot ay parang mga sakit, hindi ba? Mga salo. Gayunpaman, iyan ay simula pa namang ng mga hirap sa panganganak, sabi ni Jesus. Simula pa lang yan. Kailan darating ang wakas? Kailan darating ang wakas? Kapag ang salita ng Panginoon ay ipinapahayag, dapat ba natong suwiin sa Biblia? Mateo Kabanata Kawahagutat. Nasaan to? Daghan unya ang mutunghang mimi nga propeta ug magpasalaag gyud sa daghan. Bago iyon, versikulo 10, sa panahong iyon, marami ang matitisod at magkakanulo sa isa't isa at mapupuot sa isa't isa. Sabihin mo sa akon kung hindi ito isang bagay na hindi mo nakita ngayon. Magsisibangon ang maraming huwad na propeta at ililigaw ang marami. Hindi ko alam kung nagkataon lang o hindi, pero dahil sa coronavirus na ito, nabunyag na ang malaking problema ng mga Shincheonji sa Korea. Maniwala ka, marami pang iba. Maraming iba't ibang uri ng kulto at ereheng simbahan sa buong mundo. Ngunit sa paano man ay marami sa Korea. Lagot gid ko kay kon moadto kog dapit kay Koreano ko, pangutanon ko, unsay tan-awon nimo sa Shincheonji o sa Bagong Langit ug yuta? Di ko kapangwali sa Apokalipsis kabanata na pulog upat o kawahag usa kay mahitungod man gudto sa Bagong Langit ug yuta. Tungkol lahat ito sa 144,000 at sa mga saksi ni Jehova. At may isang grupong nakulto dito sa Singapore na tinatawag na An Sang Hong. Dumating sila sa Singapore, naniwala sila sa Diyos, ang Ina, at maraming kabataan ang nalilinlang ng mga ito. Gayunpaman, maraming huwad na propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Dahil sa paglago ng kasamaan, ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig, ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Kining maayong balita sa gingharian, isang yaw sa tibuok kalibutan, isip saksi sa tanan kanasuran, ug unya muabot ang tatapusan.
Wala ko kahibalo pila na lay nahabiling kanato. Ingon niya, 5 ka minuto pa. Pero ang buot pasabot nako kay unsa na lang kadunggay sa dili pa mo balik ang Ginoo. Ambot unsa kadugay ang nahabilin nato pero bilang bayan ng Diyos, bilang mga ministro ng Diyos, bilang mga taong sinasanay upang maging mga lingkod ng Diyos, ano ang kailangan nating gawin? Paumanhin sa pagbanggit dito sa templo ni Ezekiel, ngunit sa palagay ko, ito ang sinasabing Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel upang maging alerto tayo sa mga panahong ating ginagalawan at kung paano natin ihanda ang ating mga sarili sa pagdaanan. Isipin mo kung ngayon, ilang porsyento ng buong populasyon ng mundo ang pinapatay ng virus na ito. Ilan? 1%. Mas mababa sa 1%. Wala pang 1%, di ba? Sinasabi ng Biblia sa pahayag, magkakaroon ng salut, mga hayop at mga digmaan na papatay sa ikaapat na bahagi ng buong mundo. At pagkatapos ay isang katlo niyan at isang katlo niyan nang natitira. Isipin mo, wala pang 1% ang namamatay. Ibig kong sabihin, nakakalungkot pero nagiging pandemya na ito. Ang buong mundo ay natatakot ngayon sa takot. Paano kung aduna ba'y mga virus nga dili lang kundi mas daghan pa nga tinuod gayud nga mas malakas? O naapod tay cyber, adunay mga virus sa computer nga dugan nga nahitabo. Karon, makasali kita sa mga online nga serbisyo sa pagsimba sa Dios. Unsa kaha kung isang pag-atake sa cyber virus kasabay ng pag-atake sa virus ng tao, ano ang gagawin naton? Kaya hindi ako nandito para takutin ka, pero kailangan talaga natin. Sa tingin ko, ito ay isang wake-up call mula sa Diyos.